Magandang araw mga kababayan, isang mabilis ang ulat panahon at mahalagang paalaala ang aking ibabahagi po sa inyo lahat. Muli pong nagpaalaala o nagbabala ang pag-asa sa ating lahat mga kababayan sa banta po ng malalakas na ulan. Kaugnay po yan sa epekto ng southwest monsoon o habagat at ang low pressure area na patuloy pa rin po nilang binabantayan. Ayon po sa Pag-asa, ilang bahagi po ng Luzon kabilang na ang Central Luzon, Visayas at ilang bahagi din po ng Mindanao ang makakaranas ng maulan na panahon hindi lang po ngayon. Dahil hanggang sa mga susunod pa po na araw ay makakaranas pa rin po tayo ng maulan na panahon. Dahil nga po yan sa epekto ng habagat at low pressure area. Kaya nagbabala po ang Pag-asa sa mga bahain na lugar lalo na po sa landslide prone area. Hanggat maaari po maging alerto po kayo dahil hindi pa man tuluyan na naging bagyo ang low pressure area na kanilang binabantayan. Marami pong ulan o tubig ang ibinabagsak ng habagat at low pressure area na siyang dulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi o lugar sa ating bansa mga kababayan. Dahil ayon po sa Pag-asa, hindi po nila isinasantabi na posible pa rin na maging bagyo o bagyong Auring ang low pressure area na kanilang binabantayan sa mga susunod na araw. Narito po ang ulat panahon, pakinggan niyo po mabuti mga kababayan, baka kasama ang inyong lugar at para makapaghanda na rin po tayong lahat sa banta ng sama ng panahon. Huling namatan itong sentro ng low pressure area na ating minomonitor sa layong 285 km silangan ng Infanta, Quezon. Pero sa mga susunod na araw, hindi pa rin natin tinatanggal yung posibilidad ng development into a tropical depression. Samantala, ito namang southwest monsoon o yung hanging habagat ang patuloy nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So dito sa ating latest satellite images, makikita natin itong mga makakapal na kaulapan currently sa kanlurang bahagi ng Luzon area. Ito yung mga clouds associated sa ating southwest monsoon. Dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng habagat, for the next 24 hours, magpapatuloy itong makulimlim na panahon at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas, particularly sa Metro Manila, most of Central and Southern Luzon, buong Visayas at itong northern portion ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particularly itong area ng Northern Luzon at itong southern portion ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang mararanasan. Kasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. So ngayong araw, makakaranas tayo ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area at ng habagat. 50 to 100 mm sa pag-ulan ang posibleng maranasan over these areas. So starting with Palawan, sa bahagi ng Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, dito na rin sa area ng Occidental Mindoro, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Provinces, Catanduanes, Quezon, bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Metro Manila, sa bahagi ng Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales at sa Bataan. So makikita natin, maraming areas ngayong araw ang makakaranas ng mga pag-ulan, dulot din ng pinagsamang epekto ng low pressure area at ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So sa eastern section ng ating bansa, most likely yung mga pag-ulan na yan ay associated sa ating low pressure area. Meanwhile, yung central and western sections ng Luzon at Visayas, ito yung mga pag-ulan na associated naman sa habagat. Ngayong araw, inaasahan natin yung patuloy na paggalaw o pagkilos itong low pressure area, generally northwestward, patungo sa area ng Aurora or sa Quezon. Papatuloy yung generally northwestward na paggalaw ng nasabing low pressure area at sa ngayon, parte kasi itong low pressure area ng isang malawak na sirkulasyon. So sa mga susunod na araw, inaasahan natin na patuloy na magko-consolidate yung mga kaulapan na dala or associated dito sa low pressure area. So regardless, if maging bagyo man ito or hindi, inaasahan pa rin natin at least for today magpapatuloy itong mga malalakas sa pag-ulan over these areas shaded by yellow. Inaasahan naman natin na after baybayin or after gumalaw generally northwestward itong low pressure area na ating minomonitor, inaasahan naman natin na tatawid ito or babagtasin itong area ng Luzon landmass, particular dito sa northern or central Luzon. So by tomorrow, inaasahan natin nagagalaw, mas papalapit or closer sa ating landmass itong low pressure area
at possible ay gumalaw inland, further inland dito sa areas ng northern and central zone. So gayon pa rin yung ating senaryo, no? Parte pa rin ng isang malawak na sirkulasyon itong low pressure area. So along with habagat, bukas magpapatuloy pa rin itong malalakas sa pag-ulan, 50 to 100 mm dito sa area ng Palawan, bahagi ng Antique, Occidental Mindoro, sa Albay, Camarines Provinces, Catanduanes, bahagi ng Quezon, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, at sa Aurora. So dala pa rin yan ang pinagsamang epekto ng low pressure area at ng hanging habagat. So pagkatapos baybayin or bagtasin itong low pressure area, itong landmass ng Luzon, ay magpapatuloy yung generally pakanluran or pahilangang kanluran na galaw nito. So by Tuesday, possible nandito na itong low pressure area sa West Philippine Sea na kung saan hindi natin tinatanggal or posibleng maging bagyo itong low pressure area over the West Philippine Sea. So saka lamang posibleng maging bagyo itong low pressure area sa ngayon ay after pa nito baybayin or bagtasin itong Luzon landmass at lumabas sa West Philippine Sea. So kailangan nating pagtuunan ng pansin, no? So maging bagyo man or hindi itong LPA, along with habagat, asahan pa rin natin ang maulang panahon sa mga susunod na araw. So sa araw ng Martes, magpapatuloy yung 50 to 100 mm sa mga pag-ulan dito sa areas shaded by yellow. So sa lalawigan ng Palawan, Antique, Romblon, Occidental Mindoro, Albay, Camarines Provinces, Quezon, Cavite, Batangas, sa bahagi ng Bataan, Zambales at sa Pangasinan. So sa mga lugar naman na hindi na walang kulay yellow, inasan pa rin natin magpapatuloy yung mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Luzon as well as Visayas. Pero pagsapit ng Tuesday hanggang Wednesday, ay unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa Mindanao. So, iiral pa rin yung habagat dito sa area ng Mindanao, pero unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan. Gayunpaman, possibly saturated na yung mga lupa over some of these areas. Patuloy po tayo maging handa at alerto, mga banta ng flash floods at landslides. So, pagtuunan rin natin ng pansin itong mga areas shaded by yellow sa ating mga kababayan over these areas. Mga susunod na araw, since tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. So, inulit ko po, regardless if maging bagyo or hindi itong low pressure area na ito, along with habagat, for the next 3 days, ay significant na pag-ulan ang ating mararanasan. So, yung karakteristik po ng mga pag-ulan na dulot ng habagat, usually nagsisimula yan pagsapit ng late afternoon to evening, magpapatuloy-tuloy yung mga malalakas sa pag-ulan, nadala niyan pagsapit or until madaling araw. Possible magkaroon ng breaks ng pag-ulan from umaga to tanghali, and late afternoon muli on that day ay magpapatuloy-tuloy ulit yung mga pag-ulan. So maghanda pa rin po tayo at patuloy na mag-monitor ng mga rainfall advisories or heavy rainfall warnings na ini-issue ng Pag-asa. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas sa gale warning at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat sa kasalukuyan umiiral ngayong habagat, so mas frequent yung offshore thunderstorm activity. So pag may thunderstorm activity tayo sa ating mga baybayin, asahan natin yung mga biglang pagbugso ng hangin, kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Yan po muna ang ating weather update. Sa mga naghahanap po ng rechargeable super bright solar flashlight and waterproof work light, click nyo lang po ang product basket na makikita nyo sa inyong screen o sa description box. Para sa mas mabilis na updates, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa susunod na ulat panahon, stay safe and weather-wise, mga kabayan.